Hallelujah! Magandang gabi po sa bawat isa. Oh, praise the Lord. Welcome po muli sa programang ito ng Cheer Up, The Word Works. Amen. Medyo nagulat po siguro kayo. No? Ako rin eh. So ako po ang narito ngayon, sapagkat si Sister Mercy po ay nasa isang gawain at magkikita po kami mamaya ron. Isa pong gawain sa may Binangonan. At meron po kaming isang kasama rito na bisita. So ang magpapakilala po sa inyo ay si Sister Lina. Pakilala mo naman ang ating bisita. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga sulok ng daigdig ay naroon. Ngayon po, meron po tayong bisita na kasama sa Cheer Up, The Word Works program. Siya po ay hindi taga rito. Siya po ay taga kanila. Ang province sila? Cagayan. Opo. Opo. Dahil kasama siya ni Sister Lina, ay pinaupo na natin din dito. Ano pangalan niya, Sister? Cheryl Orata. Cheryl Orata. Welcome, Sister Cheryl. Okay? Good evening. So, bumati ka naman sa kanila. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Cheryl Orata, galing Cagayan Province po. At maraming salamat po sa Panginoon dahil makakasama po ako ngayon ni na tita at ni na pastor po dito. At ako po ay nag-aaral ngayon dito po. Okay, wag mo na yung sa Taytay. Oh, siya po ay nasa isang Bible school nag-aaral po rito. Praise be the name of the Lord. Siya po ay galing sa Cagayan. Ikaw? Galing sa Taytay. Ako po ay galing sa pagkabata. Kinuha niyo ang akin. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral. Paalala po muli sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaral na ito ay para po ang salita ng Diyos ay makarating po sa bawat isa at makinabang po tayo. At upang ipaalala lagi na ang salita po ng Diyos ay buhay. Ito po ay tunay na makapangyarihan. At yan po ang ating intention lagi, kaibigan, kapatid. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko pong bawat isa na manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Pinagpapasalamat po namin sa iyo ang araw na ito. Salamat po sa oras na ito na minsan pa. Ang salita mo po ay aming mapapakinggan sa aming kalagitnaan. Sa biyaya at patnubay ng banal na Espiritu Santo, ito po'y aming maunawaan. Wonderful, precious, holy Spirit of God. Thank you for the anointing to understand the Word of God. Panginoong Hesukristo, salamat po sa ginawa mo para sa aming lahat. Dahil po sa ginawa mo para sa amin, eto kami, nagtatagumpay, patuloy na umaangat sa buhay sapagkat ang lahat, ang sabi mo nga, Panginoon, in this world, we shall have tribulation, we shall have trials, there will be frustration, but be of good cheer, for I have overcome the world. Napagtagumpayan mo ang mundong ito para sa amin, Panginoong Sokristo. At salamat po sa tagumpay na yon, kami po ay nag-aani ng tagumpay. Ang sabi mo, Lord, we are more than conqueror. And greater is He that is you, Lord Jesus, through the Holy Spirit. Greater is He that is in us than Satan, than problem, than frustration, than virus, than anything that is in the world. Greater is you, Lord Jesus, that is in us. And that is through the Holy Spirit. Ama naming Diyos na nasa langit, pinagpapasalamat po namin ang araw na ito'y design mo. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming mapapakinggan. Salamat po, aming Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pagpapala. Salamat po sa patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay. Ang sinimulan mo magandang bagay sa amin ay iyo pong kukumpletuhin hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, never, never at never at never na kami po ay iyong tatalikuran. Ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin, sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world. Hindi lamang mahal, kundi you loved us so much. Thank you, Father God. We give you praise, we give you glory, we give you honor. At salamat po sa bawat kasama po namin ngayon at sa mga mapapasahan pa po ng video na ito. Salamat po sa bawat isa at hiling po namin, Lord, na maunawaan nila, masumpungan po nilang kilalanin ang iyong pagkilos. Dalangin po namin, O Lord, na masumpungan nilang mag-like and follow sa The Life Giving Spirit Church FB page at maging sa YouTube channel po na ito.
Ang intensyon po ay ikaw naglagay sa aming puso upang patuloy nilang madinig ng libre ang mga katuroang inilalagay niyo po sa aming kalagitnaan upang ito'y mapakinggan, maunawaan, at maisakabuhay. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat sa bawat kasama namin, makikinig, nanonood. Salamat sa biyaya, pagpapala na itinalaga mo pong tanggapin nila ngayong gabing ito. Thank you, Father, in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Amen and Amen. Hallelujah. Welcome, sister, ha? Kami po, ako excited na may mga kasamang ngayon ko lang din nakilala. Hallelujah. So, ang atin pong topic ay ito. Hear and be healed. So, nasa point 2 na po tayo. Noong nakaraan, balikan nyo po yan sa FB page po ng The Life Giving Spirit Church. At hindi ko lang alam, no, pero I think naka-upload na rin ito sa ating YouTube channel. At ito po lahat ay libre. Kaya ako po ay namamanhik sa inyo. Hindi para humingi ng suporta, hindi para humingi ng pera, hindi para humingi ng anumang tulong, kundi para ang akin pong pamanhik, ang amin pong pamanhik, ay please share this video sa iba. Yun lamang po ang aming hiling. Sapagkat ang nais po natin ay makakalat, makarating sa marami ang ilan sa mga katotohanan ng salita ng Diyos na atin pong napag-aaralan. Medyo pasensya na po kayo at nagmamarka yung init, no? Yung pawis sapagkat mainit po talaga ngayon. Praise be the name of the Lord. So tayo po ay nandun sa Proverbs chapter 4, verse 20. Gusto ko lang madinig muna ang magandang tinig ng ating bisita. Pwede ba, sister? Cheryl, no? Okay. Kawikaan, chapter 5, verse 20. Chapter 4, verse 22. Hanggang 22. 22. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan. Wow, kalusugan at kalakasan ng katawan. Pero ang sabi niya, mamaya siya po pagseshare natin, no? Pero ang sabi niya, attend or give attention to my word. Incline thine ear unto mine sayings. Noong nakaraan, pinag-aralan po natin yung mga sayings ng Panginoon. Ilan sa mga sinabi niya. Ano ba sabi niya? At napag-aralan po natin yon. Kasi incline thine ear unto mine sayings, mahalaga pala na ang ating pandinig ay itinututok natin sa sinasabi o sinabi ng Diyos. Hindi sa sinasabi ng katawan, hindi sa sinasabi ng mga professional, bagamat ginagalang ko sila, pero the best po na ang ating pandinig ay ipokus sa sinabi. Amen? Cheer up, the word works. No? Pwede kang magalak talaga sapagkat ang salita ng Diyos ay kumikilos. Ngayon, ang sabi rito, give attention. Ibig sabihin, kung ngayon ay meron kang ibang inaasikaso, come on, give attention to His Word. Hallelujah. At ang resulta daw nito, they are light to those who find them. Talagang ito pala'y sinasaliksik mo. Amen? At yung pong dapat gawin mo ay ginagawa na namin para sa iyo. Pinag-aaralan namin at isineshare po sa inyo. And health to all their flesh. Not some, not many, but sa lahat ng ating katawan, ito salita daw ng Diyos na iyong napapakinggan, na inilagay sa taas kung anong mga kondisyon na dapat mong gawin, ito daw po ay kalusugan sa lahat ng ating katawan. Sister Lina, pwede niyo po kaming bigyan ng ilang please share us ang mga kapahayagan ng Diyos sa iyo sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Kami makikinig kasama nila. Kaya pag sinasabi po natin, sabi dito sa verse 20, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Ibig sabihin, yung puso natin, bigyan po natin siya ng pagkakataon na masidlan ng salita ng Diyos. Masidlan, malagyan. Ibig sabihin, kailangan nating tinataniman ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Parang garden yan. May tanong ako, Sister Cheryl, ano? May tanong ako.
Kung ikaw ay merong hardin, o garden, o lupain na taniman, kung ito ay hindi mo tataniman, may sisibol. Isip-isip. Meron pero Yun! Meron! Yun! Ito po kasing mahalaga doon. Thank you, sister. Hallelujah. Praise the Lord, sister. Okay. Ganto kasi yan. Ganto kasi yan. Ang lupa, hindi mo wala ka mang gawin yan, hindi mo man taniman yan, meron pa rin tutubo. At yun ay damo. Ang ating puso, kung hindi natin tataniman ng salita ng Diyos, may tutubo dyan. Yun ang katuruan ni Satanas. Yun ang mga tutubo dyan. Amen? Hallelujah! Kaya thank you, sister. Isa sa mahalaga, dapat tinataniman natin intentionally. Tinataniman natin ang ating mga puso. Yan ang pinakalupa natin ng salita ng Diyos. Yung ating spirit. Tingnan nga natin, baka may masabi ka naman doon. Sige, sister. Hindi po niya alam kasi. Pinaupo namin siya rito. Tingnan natin ngayon. Nabigla siya, nabigla. Nabigla eh. Ayan, tama po yung sabi ni Pastor. Pakibasa mo nga ulit. Ayan, sabi niya po, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Ayan, so yung sinabi niya po dito na, sabi nga po ni Pastor kanina na kahit hindi mo taniman yung isang lupa, may tutubo doon. Kaya, Nasa verse 21 yun eh, no? Pakituloy mo sa 21. 21. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Oo. Ayan, so, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na yung mga mata daw po natin ay i-focus natin dun sa salita ng Panginoon. Ayan, so madami po tayong makikita ngayon, madami tayong mababasa, kung saan-saan, lalo sa Facebook, sa social media, ang dami po nating mababasang mga salita dyan, mga motivation or kung ano-ano man, ganun. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon ay i-focus natin yung eyes natin, ibalik natin yung sarili natin doon mismo sa salita ng ating Panginoon na matatagpuan dito sa Biblia po. Ganun pala kahalaga talaga ang salita ng Diyos. May sasabihin ako sa inyo dalawa, ganun din sa inyo. Isa po sa dapat nating paniwalaan kung bakit ganoon kahalaga ang salita ng Diyos. Alam mo kung bakit? Isa sa dahilan. Tayo ay nakatira sa mundong ito. Bagamat hindi tayo sa mundong ito. Ang mga anak ng Diyos, we are in this world, but we are not, di ba? Of this world. Narito tayo. Ngayon, itong mundo na ating kinatitirhan ng lahat ng tao, ano ang may gawa sa mundo? Yan ba'y Big Bang? Pong! Yan ang sumabog? Ano ang may gawa sa mundo? Lahat ng, okay? Isang dahilan kung bakit dapat sinabi mo nga na ibalik natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Okay? John chapter 1 verse 12, tingnan natin. Ang sarap bulayan, di ba, sister? Yan ang kagandahan na sa aming ginagawa rito eh. On the spot kung magbigay ang Lord eh. John chapter 1 verse 1. 1-1. Oo, 1-1. Hallelujah! Okay? Sa pasimula pa'y... Hintayin natin siya, sister. Hintayin natin. Okay? Sige. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Uy! Okay? Okay? Tuloy, sa kasunod na binabasa niya, ikaw naman, sister. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan na rin ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, nakatira tayo sa mundong ito na ang may gawa ng mundong ito ay ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita, di ba? So, kung ikay nakatira sa mundong ginawa ng salita ng Diyos, abay natural lamang, kaibigan, kapatid, na ibalik, sabi mo nga, sister, ibalik natin ang ating sarili sa focus, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Mahalaga. At aayusin itong lahat. Walang anumang bagay na nagawa na hindi sa pamamagitan ng salita. Ibig sabihin, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan
ng salita ng Diyos. Genesis chapter 1, ano sabi ron? Let there be, Light. at nagkaroon nga. Let there be, at nagkaroon nga. Let there be, at nagkaroon nga. Let there be. Isa-isahin nga natin kung ano yung mga let there be na yun. Gusto ko pa ipakita sa inyo. Genesis chapter 1. Hallelujah. Sister, pakibasa verse 3. Verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon Oh. na. Sister, verse 6. Verse 6. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, maghari sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Tuloy. At nangyari ito. Oh, verse 9. Verse 9, sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Aba! Verse 11. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halaman, namumunga at nagbubutil, at nangyari ito. Hallelujah! Verse 14. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Oh. Tuloy. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig at gayon nga ang nangyari. Pakihinto, no? Tingnan po natin. Pati araw eh. Amen? So tayo nakatira at iniikutan natin ang mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May isa pa akong tanong. Nung sabihin, nung ilagay ng Diyos si Eva at Adan sa Garden of Eden, o nung sabihin ng Diyos, Adan, pangalagaan mo. Tama? Ang pamahalaan. Di ba? Sa tingin mo, yung garden na yon, paano kinultivate, paano hinukay, paano, di ba, kinultivate ni Adan? Sa tingin nyo, paano? Wala pang palakol noon. Wala pang asarol noon. Walang anumang gamit noon. Ano yung kinamay niya? Hindi. Alam nyo kung paano niya minentain yung garden? Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Woo! Amen? Amen? Amen. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Kung ikaw ay ginawa din ng Diyos, amen? Amen. Hinugis ng... Eh dapat din, talaga, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Hindi po, amen? It is not about religion. It is not about a group. It is not about the pastor. It is about the Word of God. Pakibasa uli at bigyan mo uli kami naman itong galing, no? Ang dami kong natuto. Grabe, no? Sabi mo, taniman. Sabi mo, ibalik. Yan ang gusto ko kapag yung binabayaan nating mag-share. Kasi kapag ang intention po natin, maunawaan, amen, ang salita ng Diyos, hindi para magdoktrina, hindi para anyayahan ka sa church at umalis ka dyan sa church mo. Hindi ganun no? Kapag hinayaan natin ang nais ng Lord tungkol sa kanyang salita, makikita natin. Ay nako, kung ako sa inyo, babalik-balikan ko din ang tawag dito, ang araw na ito, itong klase ng tape na ito, o itong video na ito, upang mas maunawaan pa. Sabi mo, sister, taniman? Kasi kung hindi natin tataniman ito, Wala, mabubulok lang. hindi, at saka tutubo dyan ang iba. Ang tutubo dyan ang masusunod mo o ang mag-ahari sa iyo ay ang salita ni Satanas. Sabi mo, sister, ay ibalik talaga ang sarili sa tanan ng Diyos at pinick up ko lamang yun at nakita po natin sa biyaya ng Diyos na bakit? Kasi ang lahat nga dito ay ginawa ng Lord. No? So, at ang lahat ng sinabi ng Diyos, nangyari nga. Gusto mo makakilos ng Lord sa iyo? Salita niya, ang i-apply mo at mangyayari nga. Pero dagdagan ko pa yon. Genesis chapter 1. Ang sabi ron, so matapos niyang sabihin, ang sabi doon sa 30, teka ha? Ito, 31. And then God saw, sa iyo sister, pakibasa.
Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Pinagmasdan, ibig sabihin, lahat ng sinabi niya, nakita niya. Gusto mo? Lahat, and God saw. Lahat ng sinabi ng Diyos, nakita niya. Amen? Walang hindi siya makikita at ang sabi niya maganda. Gusto mo bang may magandang mangyari sa iyo? At yun ang makikita ng Diyos sa iyo? Apply the Word of God sa iyong buhay. Apply it. May sasabihin pa ako, pero baka medyo malaliman sila eh. Saka na. About the Word of God. Ay, sige nga sister, ano pa? Sa verse 21 at Ikaw. 22. Ikaw, bahala ka. Pagkat Share. itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kalakasan ng katawan. So, ibig sabihin, kapag ina-apply natin yung salita ng Diyos sa ating buhay, mangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ikaw, magkakaroon ka ng kagalakan kasi dumadating sa buhay natin yan eh. Hindi Yung- natin inaasahan. Meron kang... Dumarating yung kalungkutan, Hindi, yung kagalakan. 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 Minsan po, meron po ako na-sharean. Hindi ko alam, yung pagkakashare ko yun, nagkaroon ng bunga doon sa na-sharean. Amen. Nang ibalik sa akin nung Kausap natin sila rin. nang ibalik sa akin po yung pagkaka-share ko sa inyo ng salita ng Diyos, binalikan niya ako. Kapatid, Nagpatotoo siya, ibig sabihin. po, nagpatutuwa. Kapatid, gumaling po ako doon sa inyong isinyer sa akin. Wag. Meron po kasi ako nagpunta na tao doon sa bahay. Humihingi ng tulong. Pumunta sa bahay nyo, Oh, punta sa bahay na humihingi ng tulong. humingi ng tulong. Oo, mayor ka na ba? Kapitan ka na ba? O ano? Hindi naman, joke lang. Sabi ko sa kanya, ate, tagisan ka ba? Tanong ko muna kung tagisan siya. Hindi niya masabi kung tagisan siya. Bakit? May sinasabing siya bilingunan, may sinasabing siya tagamuson. Okay. Alam ko na nagsisinungaling. Okay, alam mong Iba ang ang intention niya. intention. Okay. Sabi ko, alam mo ba kapatid, kapag tayo humihingi ng tulong, wala po, katulad ko po, wala po ako nabubuhay. Ang may tutulong ko sa inyo, kayo ako'y panalangin. Okay. Ano man ang inyong kailangan. Pinapasok ko siya sa loob ng bahay. Oo. Hindi ka hinold up. Okay. Dahil pagkapasok doon, sinirang ko muna siya ng Word of God. Amen. Nakinig ha? Opo, nakinig talaga siya. Tapos, pray ko siya. Nung siya may pag-pray na, sabi ko, kaibigan, kapatid, saan ka man pupunta, meron ako iabot sa iyo. Ilang taon na to? Ilang taon na to? Ano pa, siguro, mga edad, mahigit na 50. May edad na, no? Teka, na-intriga ako sa sinabi mo eh. Saan ka man pupunta, tapos may inabot ka sa kanya. Hindi naman anting-anting yon. Hindi po. Ay, hindi. Pera po. May anting-anting binigay mo. Sabi ko, saan ka man pumaroon, ito lang maiabot ko sa iyo. Okay. Halagang 20 pesos kasi tulad mo na, sabi ko, pinakita ko meron yung may sakit doon sa loob ng bahay. May sakit siya, pero Inaalagaan mo yun eh. Oo. sabi ko, ito lang maiabot ko siya. Pag siya mo ha. Sabi nga, Kung tutuusin, malaking pera sa'yo yun eh. ay na niyan tanggapin. Ayaw na niya, tanggapin ha? Tanggapin. Sabi ko, maayos na po ako. Sabi niya ganun, nang may pag-pray ko siya. Maayos na po ako. Pero sige, dalhin mo rin yan. Oo. Baka ikaw walang pamasahe, di pamasahe mo. Magkano na ba pamasahe ngayon? May 13. Kasya pa. Oo. So, sobra pa kung siya man sa type. Okay. Oo. Kaya simula nung bumalik ulit siya kinabukasan. Ate, salamat. Talagang ang laki ng pagbabago ng aking katawan. Praise the Lord. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. You see. Alam niyo po yung sinabi rito, for they ay yung verse 22. Pakibasa mo nga sis. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kalakasan ng katawan. Yung health dito na sinasabi, kalusugan sa lahat ng ating katawan, yun, ang Hebrew word po niyan ay marpei. Na ang ibig sabihin ay medicine. Ang salita ng Diyos, medicine. Medicine. Nagbibigay itong kalusugan. Ngayon, kung paano mo tinetek yung gamot, no? 3 times a day minsan, ganon din ang salita ng Diyos, napakalaga. Hindi naman automatic kagad na yung iba makakaramdam ng kagalingan eh. Tulad nung sister, alam mo ba yon? Yung puno? Punong ano? Sikumoro. Hindi, yung sinabi ni Jesus na wala nang makikinabang sa iyo.
Fig tree, igos. Di ba? Ngayon, walang nangyari doon sa puno kung titingnan mo sa labas. Pero kinabukasan, pagbalik ng grupo ng Panginoong Jesucristo, sabi ni Pedro, Panginoon, tinan mo yung sinumpa mo kahapon. You see? Kasi simula doon sa ugat, nung sabi ng Panginoon, nung nagsalita siya, nagsimula doon sa pinakapuno, pinanggagalingan. Ang salita po ng Diyos na makararating sa inyo. Minsan, sa panglabas hindi mo pa nakikita, pero pinuntirya ng salita ng Diyos yung pinakaugat na pinagmumulan, pinanggagalingan ng anumang iyong sakit, karamdaman. Actually, hindi lang sakit karamdaman maging ang mga problema. Ganun po kahalaga na bigyan natin ng atensyon ang salita ng Diyos. Itanim sa puso, ibalik ang sarili sa salita ng Diyos. Hindi yung hanap natin yung magandang building. Yung pera na magpapagamot ka, magpapaopera, hindi. Ito, the best po ito. At walang side effect. Wala pong side effect. Hallelujah. Meron ka bang gusto i-share? Pwede na nga natin putulin dahil actually 30 minutes ang ating pong programang ito. Bakit ganon? Gusto po natin kapraso na mabulay no? Pero bigyan pa natin ng pagkakataon, si Sister. Baka meron pang gustong sabihin. Dahil sa tagal niya sa Panginoon, may mga pangungusap din ng Diyos sa kanya Amen? Amen. Sige nga. Ayun, sabi niya dito na, nakarelate po ako dito, sabi niya, pagkat sa verse 22 po, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kalakasan ng katawan. Ayan, so, sa buhay po natin, pag, sa personal, journey ko, nung mga time na parang nilalayo ko yung sarili ko kay Lord, nung mga time na parang, ayoko magbukas ng Biblia, ganun, parang nire-rebelde ako, nung mga panahong nasa teenage po ako, ganun. Parang dun po yung time na parat-parati ako nagkakasakit. Ayan, parat-parati po ako nagkakasakit and dun ko din po nakuha yung depression ko. Ayan. Dumaan ka sa depression? Yes po. O yan ang number one ginagamit din ngayon no? Yes. Kasi ang katwiran nila talagang hindi mo daw yan, nangyayari daw talaga yan. Pero may dahilan kung bakit pumapasok. Sige nga, maganda yan about depression. Ano nangyari? So, Ilang taon ka nun? nasa Teen ka nun? 19 ganun. Kasi 19, teens nga, no? Ilang taon ba nagsisimula ang teens? 13 po. Hindi ako naniniwala. Sa 10 years old nagsisimula. Joke lang. Ayun, so lahat po yun is nag-ugat dahil hindi na ako nagbabasa ng Biblia. And Ano nangyayari sa'yo nung depressed ka? inaalala mo po yung mga past, mga problema sa family, problema sa school. Pag nagising ka ng madaling araw, anumang oras, no? No, umaatake yun, ano? Dumaan din ako doon, pero hindi ko pinayagan Sige nga, sister. So, yun lang po yung iniisip mo, ganun. Kasi nga, tama yung sabi po kanina na hindi mo feed yung sarili mo sa salita ng Diyos. Kaya yung kaaway, nag-feed sa'yo ng mga negativities. Ayun, kaya may mga kabataan na katulad ko siguro na parang nag-go through sa anxiety, Sige, depression. sabihin mo sa kanila, Ayan, anxiety or depression, ganun po. Dahil doon, isa yun sa mga problema ngayon ng mga kabataan na nagkakaroon sila ng mga diagnosis na ganun kasi nga hindi po sila nagbabasa ng Biblia. Hindi po nila binibigyan ng pagkakataon yung salita ng Diyos na mangusap sa kanilang mga buhay. Ayun. So, yun po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dumating din naman po sa pagkakataon na yung salita din po ng Diyos ang nagbalik mismo sa akin, sa Kanya. Amen. Ayun. And hanggang ngayon, tuloy-tuloy na po. And praise God dahil siya po, yung salita po ng Panginoon ang tumulong sa akin para malagpasan po yung depression. Ayan, yung depression, anxiety, everything, lahat ng mga problema po sa isip o kaya sa puso, ganun lahat po yun. Nalagpasan dahil po sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Di ba napakabuti ng Panginoon? At napaka-powerful ng salita ng Diyos. Pero para po lahat mangyari yan, para makakilos si Jesus sa ating buhay, kailangan po natin ang Panginoong Jesucristo. Okay lang ba natapusin na natin dito yung ating pag-uusap? Pwede pang pakibasa mo ang Revelation o Pahayag, chapter 3, verse 20.
Pahayag 20. Pahayag 3:20. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang ganda, pakibasa sa sister. Parehas lang po. Parehas lang, pakiulit, sige. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok. Yun. Kaya ako po pinaulit, gusto ko maintindihan hindi tumitiktok. Tumutok-tok. Ibig sabihin, kumakatok. Dito nga nilinaw kagad nakatayo ako sa labas ng iyong pintuan. Sa King James po, behold, I stand at the door and knock. Nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kaya pag yun ang ginamit, tinatanong ko, sister, kapag may kumakatok sa pinto, nasaan siya? Nasa loob o nasa labas? Nasa labas. Diyan nilinaw nasa labas. So kung si Jesus ay kumakatok sa'yo at nasa labas, sino ang nasa loob? Di ba? Hindi ko sinasabing poses ka or demonyo ka. Ang ibig ko po sabihin na ito. Tulad nga nung sinabi kanina, pag hindi mo tatamnan yung puso mo ng salita ng Diyos, abaya magtatanim dyan si Satan. So ibig sabihin, hanggat hindi si Jesus ay kumakatok. At ang sabi niya, pakituloy mo ang basa, sister. Kung di rin gininuman ang aking tinig. You see, ganun kahalaga yung tinig, yung salita ng salita ng Diyos. Kung di rin gininuman. At bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Gusto mong makasama si Jesus, kinakailangan mo siyang papasukin. At kung wala siya at si Jesus ay nasa labas, sinong nasa loob, ang kaaway. Hindi ko sinasabing poses ka, kaya lang, siya yung laging naghahari dyan. Kahit mabait ka, kita mo, di ba, marami pa ring palpak. Di ba? Maging kaisipan. Amen? So, para si Jesus ay makapasok sa'yo. Para si Jesus ay makapaghari sa'yo, kinakailangan mong papasukin siya. Paano mo siya papasukin? Kailangan mo siyang tanggapin. Tingnan nga natin ang Romans chapter 10 verse 9. Roma chapter 10 verse 9. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ganun po kung paano siya tanggapin. Ipahayag ng iyong mga, hindi isipin lang. So, kinakailangan sinasalita mo. May isa po akong tanong dito, pakiulit sa sister. 9. Oo. Wala. Oo, nandyan yan. Nawala talaga? Baka na-rapture yan. Verse 9. Verse 9. Verse 9. Ang layo mo. 7, 8, 8, 9. 9. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaibigan, kapatid, sana maintindihan mo to, no? Makinig kayong mabuti. Makinig kayong mabuti. Ang sabi nung iba, para ka raw pagharian ng Diyos, ikumpisal mo lahat ng iyong kasalanan. Nasaan dyan? Wala. Kung ipapahayag ng iyong mga labi, tama? Na si Jesus si Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siyang nabuhay na maguli, anong mangyayari? Asaan ng... Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi kinuha na ni Jesus lahat ng kasalanan ng tao Lahat ng kasalanan ng tao. Kailangan na lang gawin ng tao, kilalanin si Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Pastor, paano yung mga nagawa kong kasalanan? Kasama yung sa mga kinuha ni Jesus. Ang tanong ko eto, sige. Kung kailangan mong ikumpisal lahat ng kasalanan mo, paano pag hindi mo na ikumpisal yung iba? Minalimutan ka. Ibig sabihin, hindi papasok si Jesus sa'yo. Ha? You see? Ang panaligan natin ay ang kanyang salita. Yun ang itanim natin, yun ang sundin natin. Ano ang sabi niya? Pakibasa uli, sister. Kung ipapahayag ng iyong Kung bibigkasin ng iyong mga labi, kung sasabihin, if you declare, announce, amen? Confess, amen? Kung, amen? Tuloy? na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah. Woo-hoo-hoo-hoo! With the heart man believeth and with the mouth confession is made. Kapag binigkas mo, ano sabi ng 10?
sapagkat nanalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Amen? Mananalig ang buong puso at kailangan mong sabihin, kilalanin na si Jesus ay iyong Panginoon. Alam mo bakit ganun kahalaga sa Lord yung pagkilala na si Jesus ay Panginoon? Kasi ang naging Panginoon ng lahat ng tao ay si Satanas. So naghahari si Satanas sa tao. Kaya napakahalaga sa Lord na ibigkasin mo na ikaw, Panginoong Jesus, ang maghari sa akin sapagkat kailangang mapalitan yung naghahari sa tao. Ganun kahalaga yun. Kaya napakahalaga sa Panginoon yung confession na si Jesus ay tinatanggap mo nga, amen, na Panginoon. Ganun kahalaga yun. Yun ang halaga nun. Amen? Kasi ang tao'y pinagarian na Satanas mula nung magkasala si Eva at Adan. Kailangan ngayon, baguhin natin na naghahari sa atin, kailangan si Jesus ang maghari sa atin. At dahil siya ang naghahari sa atin, yung mga dating kapalpakan, papaltan ng kaayusan ng ating Panginoon. Hindi ganun kadaling mangyayari, ngunit sa patuloy natin pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, mababagong lahat kasi mababago ang iyong pananaw. Amen. Hallelujah! Kaya kayo po'y aming inaanyayahan sa maikling panalangin ito ng pagtanggap sa ating Panginoon. Sabihin po natin na nagmumula sa ating puso, Panginoong Hesukristo. Panginoon Jesucristo, Sa oras pong ito, sa oras po ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay ay namatay para sa akin. para sa akin. At sa ikatlong araw, At sa ikatlong araw, ika'y nabuhay muli. ika'y nabuhay na muli. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan katagumpayan, na mga tatamasahin ko tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos itong tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. na walang hanggan. Salamat po Salamat sa karapatang sa karapatan maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoon Jesucristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations. No? Salamat po. Teka muna. This time, may gagawin pa tayo. At dahil bisita mo siya, bisita nating lahat, ipanalangin mo yung mga bagong tanggap sa Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon, kami lumalapit sa inyong harapan. Lord God, dalangin po namin na sa lahat po na nakikinig at maging sa mga tumanggap po, Panginoon, ikaw po ang maghari, manguna sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin po namin na pakaingatan mo sila, Father God, at dalhin sila, Lord God, sa mga lugar na makakapagsilbi sila sa iyo, Lord God, at makakapagbahagi din sila ng inyong salita sa kapwa nila, Father God. Dalangin ko din po, Panginoon, na anuman po ang mga salita na kanilang napakinggan, ay maitanim po sa kanilang mga puso at mai-apply po nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Father God. Dalangin ko po na ikaw na po ang patuloy na mapapurihan at manguna po parati sa kanilang pag-iisip, pananalita at mga galaw, Father God. Dalangin ko na pakitulungan din po sila, Father God, with your Holy Spirit, Father God, na bumalik pa rin po sa inyong salita, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na mahalin ang inyong salita at pagkalooban mo po sila ng pangunawa sa kanilang pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. You are blessed. At huwag kalimutan, cheer up! The word works. Bye-bye. God bless you. Love you. I love you.